Pamilyar ba kayo sa sitwasyon na ito? Naghahanda kayo ng hapunan, kukuha sana kayo ng bawang, pero ang naabutan nyo, kulubot na, tuyong-tuyo, o mas malala pa, may mahaba ng berding sibol. Alam kong familiar kayo dyan. Kadalasan, itatapon na lang natin yan at mapapabuntong hininga. Pero paano kung sabihin ko sa inyo na ang itinapon nyo ay hindi lang nasirang produkto, kundi isang malaking opportunity? Paano kung may mga paraan ng pag-imbak na hindi lang magpapatagal sa bawang, kundi gagawin pa itong bago at kamangha-manghang sangkap? Sa video na ito, ibubunyag ko ang 5 sikretong paraan ng pagpreserba ng bawang na malamang hindi mo pa naririnig. Hindi lang ito tipikal na advice na ilagay sa madilim na kahon. Ito ay mga genuine na culinary techniques na magpapabago sa pananaw mo sa simpleng gulay na ito. Ready na ba kayong malaman kung paano magiging perpekto ang bawang ninyo hindi lang sa loob ng linggo, kundi pati na rin buwan at baka taon pa? Kaya manood kayo hanggang dulo dahil sigurado akong ikagugulat nyo ang pang-5 paraan. Bago tayo sumisid sa mga sikretong techniques, pag-usapan muna natin, bakit ba talaga nasisira ang bawang? Ang bawang ay isang buhay na organismo, isang bulb na nasa dormant o tulog na estado. Naghihintay lang yan ng tamang kondisyon para magising at tumubo. At ang kondisyon na yon ay moisture or halumigmig at liwanag. Kaya naman, ang pinakakaraniwang pagkakamali ay ang pag-iimbak ng bawang sa loob ng ref at nakabalot sa plastic bag. Sa loob ng plastic, magkakaroon ng condensation, iyon ang perpektong basang kapaligiran para magkaroon ng amag at tumubo. Kapag naman nakalagay sa maliwanag na lugar, halimbawa sa countertop ng kusina, nagbibigay ito ng senyales sa bawang na oras na para tumubo. Ang resulta, mga berdeng usbong na kumukuha ng lahat ng lakas at lasa ng bawat clove. Kaya nagiging mapait at malata ang mga ito. Ang pag-unawa sa dalawang kaaway na ito, ang moisture at liwanag, ang susi sa tamang pag-iimbak. Pero hindi lang tayo mag-iingat sa mga kaaway na ito. Titingnan natin kung paano gumawa ng kondisyon kung saan ang bawang ay hindi lang matutulog, kundi maprepreserba na nagpapanatili o nagpapabuti pa ng kanyang lasa at aroma sa loob ng napakatagal na panahon. Magsimula tayo sa isang paraan na napakaganda tingnan pero nangangailangan ng mahigpit na pagsunod sa mga patakaran. Ito ang pag-iimbak ng bawang sa langis. Siguradong nakakita na kayo sa mga delicatessen o gourmet store ng mga eleganteng garapon kung saan ang puting butil ng bawang ay lumulutang ng kaaya-aya sa ginintuang olive oil. Hindi lang ito basta marketing strategy. Isa itong epektibong paraan ng pag-iimbak. Ang langis ay lumilikha ng isang kapaligirang walang hangin sa paligid ng mga butil ng bawang o sa mas siyentipikong termino, isang anaerobic na kapaligiran. Ibig sabihin, ang oksiheno na siyang kailangan ng halos lahat ng bakterya at amag para mabuhay at dumami ay hindi makakarating sa ibabaw ng bawang. Dahil dito, ang lahat ng proseso ng pagkasira at pagkabulok ay bumabagal ng 10 beses. Gayunpaman, dito nakatago ang isang malaking panganib na madalas hindi binabanggit ng mga manufacturer. Sa ganitong klase ng kapaligiran na walang oksiheno, lalo na kapag ito ay nasa room temperature, maaaring magsimulang dumami ang napakadelikadong bakterya na tinatawag na Clostridium botulinum na siyang sanhi ng botulism. Kaya tandaan ninyo ang pinakamahalagang panuntunan. Ang bawang na nasa langis ay dapat at eksklusibong nakaimbak sa loob lamang ng refrigerator. Para mas makasiguro pa, maaari kang gumamit ng mga butil ng bawang na pinatuyo muna
O kaya naman ay magdagdag ng kaunting asido sa langis, gaya ng katas ng lemon or apple cider vinegar. Magbibigay ito ng karagdagang pananggalang laban sa bakterya. Kailangan ng atensyon ang paraang ito, pero ang resulta, ang napakalambot na bawang at ang hindi ka panipaniwalang bango ng langis ay sulit na sulit. Ayan, handa na kayong gawing espesyal na putahe ang ordinaryong bawang. Tingnan natin ang detalyadong paghahanda. Una at pinakamahalagang hakbang, ang pagpili ng materyales. Para sa paraang ito, piliin lang ang pinakamagagandang ulo ng bawang, yung matitigas, firm, at walang sakit. Iwasan ng mga may mantsa, yupi, o lalong-lalo na yung nagsisimula ng tumubo. Direkta kasing apektado ng kalidad ng simula ang kaligtasan at lasa ng kalalabasan. Hatiin ang mga ulo ng bawang sa bawat clove at magsimula ng magbalat. Para mapadali ang pagbabalat, may munting trick tayo. Ilagay ang mga di nababalatang clove sa isang garapon na may takip at kalugin ng malakas sa loob ng 1 o 2 minuto. Magugulat kayo kung gaano kadali nang matatanggal ang balat pagkatapos nito. Kapag nabalatan na ang lahat ng clove, kailangan itong hugasan ng mabuti. At ito ang kritikal na bahagi, patuyuin hanggang maging perpekto. Bawat patak ng tubig, gaano man kaliit, ay posibleng pagmula ng mikrobyo. Tapikin sila gamit ang paper towels at pagkatapos, hayaang nakababad sa hangin para masiguradong wala ng kahit anong basa. Dapat silang maging absolutely tuyo. Ngayon, may pagpipilian kayo. Hayaan ba itong buo, hiwain ng manipis, slices, or durugin, minced? Ang buong clove ay maganda para sa pagbe-bake, ang mga hiwa para sa mga salad, at ang dinurog na bawang ay magiging perpektong base para sa mga sarsa o sauce. Tandaan ang pinakamahalaga, ang kalinisan at ang pagiging tuyo ang inyong pinakamahusay na kaalyado. Tapos na ang preparasyon. Ngayon, sisimulan na natin ang pinaka-magic, ang proseso ng paglalagay ng langis sa bawang. Anong klasing langis ba ang pinakamagandang gamitin? Ang ideal na choice ay extra virgin olive oil, EVO, na may mataas na kalidad. Ito kasi ang magdadagdag ng kakaiba at prutas na aroma. Pero, kung gusto ninyo talaga ng purong lasa ng bawang, okay lang din gumamit ng kahit anong refined na vegetable oil na walang amoy, tulad ng sunflower oil or grapeseed oil. May dalawang pangunahing paraan ng pagbuhos, ang malamig, cold, at ang mainit, hot. Napakasimple lang ng cold method. Ilalagay mo ang handa ng bawang sa isang malinis at esterilisadong garapon at babalutan mo ito ng langis na nasa room temperature. Kailangan, lubog na lubog ang lahat ng piraso ng bawang at may allowance pa na 1 hanggang 2 sentimetro sa ibabaw. Ang hot method ay medyo mas komplikado, pero nagbibigay ito ng mas matindi at mas malalim na lasa. Isa pa, dagdag sterilization na rin ito para sa produkto. Para dito, painitin mo ang langis sa kawali, mga 70 degrees Celsius. Dapat mainit na mainit, pero huwag hayaang kumulo. Pagkatapos, dahan-dahan mo itong ibuhos sa bawang na nasa garapon. Makakarinig ka ng bahagyang natunog, hissing, at normal lang iyan. Sa puntong ito, pwede ka nang magdagdag ng mga pang-aroma. Isang tangkay ng rosemary, thyme, ilang piraso ng black peppercorns, o kaya naman, maliit na sili, chili pepper, para medyo maanghang. Ito ang magpapalit sa inyong garlic oil. Mula sa simpleng pangkonserba, magiging isang tunay na culinary masterpiece. Handa na ang inyong garapon ng gintong bawang. Matapos ninyong ibuhos ang mantika, lalo na kung mainit ito, hayaan muna itong lumamig ng tuluyan sa room temperature. Pagkatapos, takpan ng mahigpit at agad itong ilagay sa permanenteng tirahan nito, ang
refrigerator. Uulitin ko, hindi ito payo lang, kundi isang striktong panuntunan para sa kaligtasan. Gaano naman ito katagal pwedeng itago? Kapag sinunod ang lahat ng sterility at tamang pagpapalamig, ang bawang na nasa mantika ay mananatiling maayos sa loob ng 3 hanggang 4 na buwan. Pero malamang, mauubos nyo na ito bago pa man dumating ang panahong iyon. Paano naman ito gagamitin? Halos walang katapusan ang inyong mga opsyon. Ang mismong mga butil ng bawang ay lumalambot, nagiging tender, nawawala ang pagiging masyadong maanghang o matapang, pero nagkakaroon ng malalim at masaganang aroma. Maaari itong dikdikin lang gamit ang tinidor at ipahid sa toasted bread, magiging isang napakasarap na bruschetta iyan. Pwede rin itong ihalo sa mga salad, pasta, pizza, o kaya ay ipang-bake kasama ng gulay at karne. Pero, ang pinakamahalaga rito ay ang mantika. Sumipsip ito ng lahat ng diwa ng bawang at naging isang delicacy na sa sarili nito. Gamitin ang mabangong mantika na ito sa pagsasarsa ng salad, pagprito ng patatas, o kaya ay sa pagmamarinate ng manok at isda. Kahit ilang patak lang ng mantikang ito ay kayang magpabago at magpasarap sa pinakapayak na ulam. Ito ay dalawang produkto sa isa at hindi lang ito pang-imbak, kundi isang tunay na kayamanan na magpapayaman sa inyong kusina. Dumako na tayo sa pangalawang paraan para gawing pangmatagalan at all-around na panimpla ang bawang. Ito ay ang paggawa ng tunay na garlic salt. Kalimutan na ang mga pinulbos na binibili sa tindahan na punong-puno ng hindi maintindihang chemical at anti-caking agents. Ang homemade na garlic salt ay isang concentrated na pagsabog ng lasa at aroma at siguradong tatagal sa imbakan ninyo ng higit pa sa 1 taon. Ang sikreto sa likod ng pamamaraang ito ay isa sa pinakalumang panangkap na ginagamit bilang pangimbak, ang asin. Ang asin ay may kakayahang humigop ng matinding kahalumigmigan. Ibig sabihin, talagang hinahatak nito ang lahat ng tubig mula sa anumang produkto. At tandaan natin, kapag walang tubig, wala ring puwang ang mga bakterya at amag para mabuhay. Kapag hinalo natin ang dinurog o ginadgad na sariwang bawang sa asin, sinisimulan natin ang proseso ng osmosis. Hihigupin ng asin ang katas mula sa mga selyula ng bawang. Maa-absorb nito ang essence ng bawang at pagkatapos, ang buong timpla ay pinatutuyo. Ang kalalabasan, mga kristal ng asin na ang bawat butil ay babad sa purong essence ng bawang. Malinaw ang mga benepisyo nito. Una, napakahaba ng shelf life. Pangalawa, napakakomportable itong gamitin. Hindi mo na kailangan magbalat o magdurog ng bawang sa tuwing magluluto ka. At pangatlo, sobrang sarap at bango talaga nito. Hindi hamak na mas mahusay kaysa sa anumang mabibili sa tindahan. Simulan na nating pag-aralan ng maigi kung paano gumawa ng sarili nating garlic salt na gawa sa bahay. Kailangan lang natin ng 2 simpleng sangkap, sariwang bawang at asin. Pero, anong klasing asin ba ang gagamitin? Ang pinakamainam ay ang magaspang na sea salt o rock salt. Bakit? Dahil mas kitang-kita ang texture nito at mas mahusay itong sumipsip ng katas ng bawang. Iwasan ng pinong iodized salt. Hindi ito angkop gamitin. Pag-usapan naman natin ang tamang sukat. Ang karaniwan at klasikal na proporsyon ay isang bahagi ng bawang sa bawat 3 or 4 na bahagi ng asin, batay sa volume. Halimbawa, kung meron kang 1 tasa ng ginadgad na bawang, kumuha ka ng 3 hanggang 4 na tasa ng asin. Una sa lahat, balatan ng bawang. Pagkatapos, kailangan itong durugin ng sobrang pino. Pwede kang gumamit ng blender, food processor, o kaya naman, igadgad mo lang sa pinakamanipis
na bahagi ng kudkuran. Ang mahalaga, makagawa ka ng homogeneous or pinagsamasamang masa ng bawang. Sa isang malaking lalagyan, ihalo ang masa ng bawang kasama ang asin. Haluin itong mabuti at mas mainam kung kakamutin mo ito gamit ang kamay, magguwantes para mas hygienic. O kaya naman, gumamit ng spatula o sandok. Mapapansin mo na unti-unting mababasa ang asin habang sinisipsip nito ang katas ng bawang. Ang tamang consistency ay dapat maging parang basang-basang buhangin. Tandaan, napakahalaga ng hakbang na ito dahil sa pagkakapantay-pantay ng paghahalo nakasalalay ang kalidad ng final product mo. Siguraduhin na bawat kristal ng asin ay may bahid ng bawang. Ang susunod na mahalagang hakbang ay ang pagpapatuyo. Kailangang matuyo ng lubusan ang ating basang timpla na may aroma para tumagal ang pag-iimbak nito. May ilang paraan para magawa ito. Ang pinakapayak at pinakamadali ay ang pagpapatuyo sa oven. Balutan ng parchment paper ang tray at ikalat ang basang garlic salt sa isang manipis at pantay na patong. Tandaan, mas manipis ang patong, mas mabilis at mas pantay ang pagkatuyo nito. Ilagay ang tray sa oven na nakaset sa pinakamababang temperatura na kaya nito. Ideal na ang 50 hanggang 60 degrees Celsius. Napakahalaga na iwanang bahagyang nakabukas ang pinto ng oven para makasingaw ng maayos ang lahat ng kahalumigmigan. Ang proseso ng pagpapatuyo ay maaaring tumagal mula 1 hanggang ilang oras, depende sa kapal ng layer at sa dami ng kahalumigmigan. Haluin o baliktarin ang asin paminsan-minsan upang matiyak na pantay ang pagkatuyo. Paano mo malalaman na handa na ang asin? Dapat itong maging ganap na tuyo, matigas at buhaghag, parang normal na asin. Kung mayroon kang dehydrator, mas magiging madali pa ito. Sundin lang ang instruction manual ng iyong appliance. Maaari ring patuyuin ang asin sa hangin sa isang tuyo at well-ventilated na lugar, ngunit aabutin ito ng ilang araw. Ayan, ganap ng tuyo ang ating garlic salt at naging isang matigas na plato. Ngayon, ano pa ang kulang? Kailangan na natin itong durugin. Kung gusto mo ng mas magaspang na butil ng asin, pwede mo lang itong basagin gamit ang kamay o di kaya'y durugin sa pamamagitan ng rolling pin. Pero kung gusto mo ng pino at pulbos na pampalasa, mas angkop gamitin ang coffee grinder o isang malakas na blender. I-load lang ang mga piraso ng tuyong asin at gilingin hanggang sa makuha mo ang gusto mong pino. Humanda ka lang dahil sa oras na ginigiling mo ito, siguradong mapupuno ng napakatindi at nakakaakit na amoy ng bawang ang buong kusina mo. Dapat itago ang natapos ng garlic salt sa isang airtight na garapon na salamin at ilagay ito sa madilim at tuyong lugar. Dahil sa asin, napakatagal itong masisira. Maaari itong tumagal ng 1 taon o higit pa nang hindi nawawala ang bango nito. Paano ito gamitin? Saan mo man gusto. Budburan mo ito sa karne, isda o manok bago i-bake. Idagdag din sa mga sabaw, sarsa at marinades. Pampalasa rin ito sa mga salad, gulay at maging sa popcorn. Isa itong universal na pampalasa na laging handa mong gamitin. Ang ikatlong paraan, ito ang klasiko na pinaganda at ginawang perpekto. Pinag-uusapan natin dito ang dehydration or sa simpleng salita, ang pagpapatuyo ng bawang. Marami ang nagsasabit lang ng tali ng bawang sa pantry or bodega at okay na rin yun. Pero pag-uusapan natin ang malalim na pagpapatuyo, yung tipong pwedeng itago ang bawang ng taon-taon, ginawang chips or powder. Napakaganda ng paraang ito, lalo na kung marami kang ani na kailangan iproseso. Ang sikreto ay ang lubusang pag-alis ng lahat ng tubig or moisture sa mga sibuyas ng bawang gamit ang mababang temperatura. Sa ganitong paraan,
Humihinto ang lahat ng biological na proseso. Kaya hindi na pwedeng tirahan ng bakterya at amag ang bawang. Ang resulta, isang concentrated product na hindi gaanong malaki ang inookupa pero matindi at intense ang lasa. Ang pinakamalaking bentahe nito ay ang stability. Hindi mo na kailangang ilagay sa ref ang dried garlic. Carry lang ito sa simpleng cabinet sa kusina. Isa pa, nagbabago ang lasa ng bawang habang pinapatuyo. Nawawala ang pagiging harsh nito at nagiging mas deep at matamis, may kasamang nutty finish. Kaya naman, mas marami kang magagawang luto at mas versatile ito sa pagluluto. Ito ang perpektong paraan para mag-imbak kung wala kang cellar or imbakan sa ilalim ng lupa. Ang susi sa matagumpay na pag-dehydrate ay ang tamang paghahanda. Tulad ng dati, magsimula tayo sa pagpili ng dekalidad ng mga ulo ng bawang. Balatan ang bawat butil or clove ng bawang. Ngayon, dumako na tayo sa pinakamahalagang bahagi, ang paghihiwa. Kailangan hiwain ang mga butil sa maninipis at kung maaari, pare-parehong kapal. Ang ideal na kapal ay 2 hanggang 3 milimetro. Bakit mahalaga ang pagiging pare-pareho? Kung magkakaiba ang kapal ng hiwa, ang manipis ay mabilis na matutuyo at masusunog, samantalang ang makakapal ay mananatiling basa sa loob. Ito ang magiging sanhi ng pag-amag habang nakaimbak. Maaari kang gumamit ng matalas na kutsilyo, ngunit para sa perpektong resulta, mas mainam ang mandolina slicer. Nagbibigay ito ng perpektong pantay na hiwa sa loob lamang ng ilang segundo. Mag-ingat ng husto kapag ginagamit ito at laging gamitin ang safety holder. Inirerekomenda ng ilang nagluluto na i-blanch muna ang hiwang bawang bago patuyuin. Ibabad ito sa kumukulong tubig sa loob ng 30 segundo at pagkatapos ay ilipat agad sa malamig na tubig. Nakakatulong ito upang mapanatili ang puting kulay at bahagyang pinapalambot ang lasa, ngunit hindi ito sa pilitan. Pagkatapos ng paghihiwa, isa-isang ayusin ang mga hiwa sa tray nang hindi nagpapatungan. Siguraduhin na iisang patong lang sila. Dumiretso na tayo sa proseso ng pagpapatuyo. Ang pinakamahusay na gamit para dito ay ang household dehydrator. Tinitiyak nito ang tuloy-tuloy na sirkulasyon ng mainit na hangin sa tamang temperatura, kaya siguradong pantay at maganda ang kalalabasan ng pagkatuyo. Ilatag ang mga hiwa ng bawang sa trays ng dehydrator ng single layer lang. Itakda ang temperatura sa pagitan ng 50, 50 at 60, 60 degrees Celsius. Kapag mas mataas pa rito ang init, baka maging parang na-bake lang ang bawang sa labas at manatiling mamasamasa sa loob. At syempre, mawawala ang bango nito. Ang pagpapatuyo sa dehydrator ay karaniwang tumatagal ng 6, 6 hanggang 12 oras. Kung wala kang dehydrator, pwede mong gamitin ang ordinaryong oven. Itakda ito sa pinakamababang temperatura. I-on ang convection mode kung meron at siguraduhing bahagyang nakabukas ang pinto para makalabas ang moisture. Ilatag ang mga hiwa sa baking sheet na may parchment paper sa ilalim. Sa oven, maaaring mas mabilis ang proseso, kaya kailangan talagang bantayan ninyo ng maigi ang bawang. Paano natin malalaman kung tapos na ito? Ang mga ganap na tuyo na hiwa ng bawang ay dapat matigas, brittle, at kapag binali mo, mayroon itong malutong na tunog. Hindi ito dapat bumabaluktot. Kailangan parang chips na ang hitsura nila. Handa na ang ating mga pinatuyong bawang. Napakabango, hindi ba? Ngayon, kailangan natin itong itabi ng tama para tumagal. Bago natin ito ilagay sa lalagyan, siguraduhin nating palamigin muna ito ng lubusan hanggang sa maging
room temperature. Napakahalaga nito dahil kapag mainit pa ang mga hiwa ng bawang, maaari itong magdulot ng condensate or pamamawis at ito ang magiging sanhi ng mabilis nitong pagkasira. Kailangan nating ilagay ang mga pinatuyong bawang sa isang lalagyan na talagang airtight or sealed. Ang pinakamainam gamitin ay ang mga garapon na gawa sa salamin, glass jars, na may takip na mahigpit at saktong-sakto. Siguraduhin ding tuyong-tuyo ang loob ng garapon. Itago ito sa isang madilim, malamig na lugar, malayo sa direktang sikat ng araw. Kapag ganito ang pagkakaimbak, ang ating pinatuyong bawang ay tatagal ng higit pa sa 1 taon. Mayroon kayong dalawang pagpipilian kung paano ito itatabi, bilang slices, mga hiwa, or bilang powder, pulbos. Para makagawa ng pulbos, simple lang. Gilingin ninyo ang mga tuyong hiwa sa coffee grinder o kaya naman ay sa isang malakas na blender. Tandaan na ang garlic powder na gawang bahay ay mas mabango at mas matapang kaysa sa binibili sa tindahan. Paano naman natin ito gagamitin? Ang mga dried garlic slices ay pwedeng idagdag ng direkta sa mga sabaw, stew at sarsa habang nagluluto. Hihigop ito ng likido at magpapakawala ng malinamnam na lasa ng bawang. Pero kung gusto nyo, maaari nyo rin itong ibabad muna sa maligamgam na tubig ng 15 hanggang 20 minuto para maibalik ang kanilang dating tekstura. Samantala, ang garlic powder ay isa namang all-around na panimpla na halos pwedeng ilagay sa kahit anong klase ng ulam. Ang ikaapat na paraan ay hindi lang simpleng pag-iimbak, kundi isa itong tunay na sikreto sa pagluluto na nagmula sa lutuing Pranses. Gagawa tayo ng garlic confit. Ang salita nga confit ay nagmula sa French verb na ang ibig sabihin ay magpreserba. Sa kasaysayan, ang teknik na ito ay ginagamit para i-conserve ang karne sa pamamagitan ng mabagal na pagluto sa sarili nitong taba. Ngunit sa ating kaso, dahan-dahan nating lulutuin ang bawang sa mantika. Ano ang pinagkaiba nito sa unang paraan kung saan binuhusan lang natin ng mantika ang bawang? Ang susing salita rito ay ang pagpapabagal o low and slow cooking. Isa sa ilalim natin ang bawang sa matagal na proseso ng pagluto sa napakababang temperatura. Bilang resulta, may kamangha-manghang pagbabago ang mangyayari. Ang matinding anghang ng bawang ay tuluyang mawawala at mapapalitan ito ng malalim, matamis at lasang karamelo. Lubos ding magbabago ang tekstura. Mula sa pagiging matigas at malutong, ang bawat piraso ay nagiging napakalambot, malakrema at halos tunaw sa bibig. Hindi na ito simpleng nakaimbak na bawang. Ito na ay isa ng dekalidad at eleganteng delicacy na pwedeng gamitin sa daan-daang iba't ibang putahe. At huwag kalimutan, ang mabangong mantika na pinaglutuan nito ay isa ng obra maestra. Hindi man ito madaliing proseso, pero napakasimple namang gawin ng garlic confit. Ang kailangan mo lang talaga dito ay mahabang pasensya. Kakailanganin mo ng maraming bawang. Kumuha ka na ng mga 3 hanggang 4 na malalaking ulo dahil liliit ang volume nito habang niluluto. At syempre, mahalaga rin ang dekalidad na mantika. Olive oil man, yan o sunflower oil. Ang pinakamatrabaho na parte, ang pagbabalat ng lahat ng sibuyas. Para mapabilis ito, putulin ang dulo ng ulo ng bawang, paghiwa-hiwalayin ang mga sibuyas, at gamitin ang pamilyar nating shaking method sa garapon or mangkok. Ilagay ang nabalatang bawang sa maliit na sautipan o kaserola na makapal ang ilalim. Mahalagang magkakasiksikan sila pero nakahiga lang sa iisang patong. Ngayon, ibuhos ang mantika sa ibabaw ng bawang. Siguraduhin na lubos na nababalutan ng mantika ang lahat ng sibuyas. Huwag kang magtipid sa mantika dahil magagamit mo pa yan sa ibang luto. Sa puntong ito,
maaari ka nang magdagdag ng mga aromatic herbs. Ang klasikong kombinasyon ay ilang tangkay ng thyme, rosemary, at isa o dalawang dahon ng bay leaf. May iba na naglalagay din ng ilang butil ng black pepper o kaya naman ay chili flakes. Siguradong mas magiging masarap at mayaman ang lasa nito, pati na rin ang mismong mantika ng bawang. Dito na magsisimula ang pinakamahalagang yugto, ang mabagal na pagsangkutsa o slow cooking. Ilagay ang kasirola sa pinakamababang apoy na kayang ibigay ng inyong kalan. Ang layunin natin ay hindi iprito ang bawang, kundi lutuin ito ng napakabagal. Ang perpektong temperatura ng mantika ay nasa mga 90 hanggang 100 degrees Celsius. Hindi ito dapat kumukulo o nagbubula ng malakas. Ang dapat ninyong makita ay iilang napakabagal at tamad na bulalang na umaakyat mula sa ilalim. Kung mayroon kayong food thermometer, gamitin ito. Kung wala naman, gamitin ang paningin bilang gabay. Kapag nagsimulang kumulo ng mabilis ang mantika, agad na alisin ang kaserola sa apoy sa loob ng ilang minuto para lumamig at saka ibalik muli matapos bawasan ng init. Ang buong proseso ay tatagal ng 40 minuto hanggang 1.5 oras. Depende sa laki ng inyong mga sibuyas ng bawang. Paano ninyo malalaman na luto na ang garlic confit? Dapat ang mga sibuyas ay maging napakalambot, malumanay at may kulay ginto. Maaari ninyo itong subukan sa pamamagitan ng pagtusok ng isa sa dulo ng kutsilyo. Dapat ito ay pumasok ng walang anumang kahirapan o pagtutol. Kapag luto na ang bawang, alisin ang kaserola sa apoy at hayaan itong lumamig ng tuluyan habang nakababad pa rin sa mantika. Kapag handa na at tuluyan ng lumamig ang ating garlic confit, kailangan natin itong itabi ng tama. Maingat na ilipat ang malalambot na butil ng bawang kasama ang mga pampabango, herbs, at ang mismong mantika kung saan sila pinakuluan sa isang malinis at esterilisadong garapon. Tiyakin na lubos na nakalubog sa mantika ang lahat ng bawang. Takpan ito ng mahigpit at tandaan, ito ay strictly itatago lamang sa refrigerator. Dahil sa mahabang pagkakaproseso at dahil protektado sila ng mantika, ang garlic confit ay pwedeng tumagal sa refrigerator ng hanggang 1 buwan o higit pa. Paano ito gamitin? Ito na ang pinakakaabang-abang na bahagi. Ang malalambot at halos creamy na butil ng bawang ay ipahid lamang sa toasted bread, parang palaman. Pwede mo rin itong ihalo sa mashed potato para magbigay ng kakaiba at malalim na sarap. Durugin ng ilang butil gamit ang tinidor at ihalo sa salad dressing o sa sauce ng inyong pasta. Ilagay ito sa hummus o kaya ay isama sa inihaw na gulay o karne. Pero teka, huwag nating kalimutan ang mantika. Ang mantikang ito ay likidong ginto. Gamitin mo ito sa pagprito bilang dressing o simpleng pangsawsaw sa tinapay. Magdaragdag ito ng malalim, medyo matamis at napakayamang lasa ng bawang sa kahit anong pagkain. Ito ang klase ng produkto na siguradong magpapataas ng antas ng iyong home cooking sa susunod na level. At ito na ang panghuli, ang ikalimang paraan. Ito ang pinaka-unique at masasabi nating sinaunang paraan. Tinatawag ko itong bodega ng alak sa garapon, wine cellar in a jar. Perfect ito sa mga gustong mag-imbak ng buong ulo ng bawang nang hindi ginagamitan ng kung ano-ano at tatagal ng ilang buwan, lalo na kung wala kang totoong silong o bodega. Ang sikreto dito ay ang artipisyal na paggaya sa perpektong kondisyon para sa pag-iimbak ng bawang. Madilim, malamig, may katamtamang halumigmig at walang malakas na sirkulasyon ng hangin. Dahil ito ang nagpapabilis sa pagkatuyo. Gagamit lang tayo ng simpleng garapon na salamin at isang sikretong sangkap na napakamura at madaling mahanap.
Ito ang magsisilbing buffer, sasalo sa sobrang moisture o tubig, pero sisiguraduhin ding hindi matutuyo ang bawang. Hindi mo na kailangan itong pakuluan, ibilad, o lagyan ng mantika. Mananatili ang bawang sa orihinal at sariwang anyo nito na parang kinuha mo lang sa lupa. Ang paraang ito ay napakaganda, lalo na para sa mga klase ng bawang na talagang para sa pang matagalang pag-iimbak. Pinapabagal nito ang pagtubo at pagkatuyo at kayang tumagal ang bawang ng hanggang 6 hanggang 8 buwan. Para magawa natin itong paraan ng pag-iimbak ng bawang sa garapon, 3 bagay lang ang kailangan natin. Una, syempre, ang bawang mismo. Napaka-importante na ang gagamitin nating bawang ay tuyong-tuyo, hindi pa nahugasan at buo ang balat, walang sira. Siguraduhin ding tuyo ang tangkay at ang mga ulo nito ay matigas at mabigat. Pangalawa, kailangan natin ng malaking garapon na salamin na may takip, mga 2 o 3 litro ang kapasidad. Kailangan ang garapon ay malinis na malinis at wala itong kahit anong basa. At pangatlo, ang sikreto nating pampuno o tinatawag nating filler. Dito, mayroon tayong 2 option. Pwede tayong gumamit ng simpleng harina ng trigo o kaya naman ay purong abo mula sa kahoy. Parehong may mahusay na kakayahan ang harina at abo na sumipsip ng basa. Sisispin nila ang labis na kahalumigmigan na maaaring ilabas ng bawang kaya't may iwasan natin ang pag-usbong ng amag. Kasabay nito, nilikha sila ng pananggalang or protective layer sa paligid ng mga ulo ng bawang. Mapipigilan nito ang pagkatuyo ng mga ulo at may iwasan ding magkadikit-dikit ang mga ito. Ito ay isang simple, ngunit napakahusay na paraan na ginamit na ng ating mga lola sa tuhod upang mapanatili ang kalidad ng kanilang ani. Ihanda na ang lahat ng sangkap at sisimulan na natin ang pag-iimbak. Ang proseso ng paglalagay ng bawang sa garapon ay parang paggawa ng layered cake. Kailangan mo lang maging maingat, pero hindi ito mahirap gawin. Sa ilalim ng malinis at tuyong garapon, maglagay ka ng isang patong ng iyong pampuno, harina o abo na may kapal na 2 hanggang 3 sentimetro. Ang patong na ito ang magsisilbing base at sasalo ng anumang moisture mula sa ilalim. Ngayon, dahan-dahan mong ilatag ang unang hilera o patong ng mga ulo ng bawang sa ibabaw ng base. Ayusin mo silang hindi magkakadikit at hindi rin didikit sa gilid ng garapon. Mag-iwan ka ng maliit na espasyo sa pagitan nila. Kapag nailatag na ang unang patong, takpan mo ito ng maingat at sagana ng pampuno. Dapat ay tuluyan ng matabunan ng harina or abo ang mga ulo ng bawang at mapunan nito ang lahat ng puwang sa pagitan nila. Bahagyang alugin ang garapon para sumikip ang pampuno. Pagkatapos, gawin mo ulit ang susunod na patong ng bawang katulad ng ginawa mo sa una. At muli, takpan mo ulit ito ng pampuno. Ipagpatuloy lang ang pagpapalit-palit ng patong ng bawang at pampuno hanggang sa mapuno ang garapon. Mag-iwan ka lang ng ilang sentimetro mula sa taas. Ang panghuli ay dapat isang makapal na patong ng harina o abo. Ito ang magsisilbing panghuling pananggalang or proteksyon. Handa na halos ang ating imbakan. Takpan ng mahigpit ang garapon. Pwede itong takip na may tornilyo o simpleng plastik na takip. Ang pinakamahalaga, dapat itong nakasarang mabuti at airtight. Ngayon, ang pinakamahalaga, humanap ng tamang pwesto para sa garapon na ito. Ang perpektong lugar ay madilim, malamig, at tuyo sa inyong bahay o apartment. Pwede ito sa bodega, sa ibabaw ng aparador, sa cabinet sa pasilyo, o kaya sa ilalim ng kama. Basta't lugar na hindi nasisikatan ng araw at walang biglaang pagbabago ng temperatura. Huwag itong ilagay malapit sa radyador o sa kusina kung saan madalas itong mainit at mamasa-masa.
Sa ganitong kondisyon, ang inyong bawang ay mananatiling sariwa sa loob ng maraming buwan. Kapag kailangan ninyo ng ulo ng bawang, buksan lang ang garapon, dahan-dahang kunin ang kailangan ninyo. Iwasang galawin ng husto ang ibang layers at isara itong muli ng mahigpit. Ang bawang ay mananatiling matigas at sariwa, parang kinuha lang sa mismong araw na inimbak ninyo ito. Kalugin lang ang harina o abo at handa na itong gamitin. Ang simple at eco-friendly na paraang ito ay makakatulong sa inyo na ma-enjoy ang inyong aning bawang hanggang sa susunod na tagsibol. Narito na ang 5 kamanghamanghang paraan para hindi lang mapreserba ang bawang, kundi mabigyan pa ito ng bagong buhay. Ginawa natin itong mabangong mantika at malalambot na butil ng bawang, gumawa ng concentrated na asin na may bawang, natutong magtamang pagtuyo, naghanda ng masarap na delikadesa, ang confit, at nagtayo pa nga ng sarili niyang personal na wine cellar sa loob lang ng isang simpleng garapon. Bawat isa sa mga paraang ito ay nagpapakita ng iba't ibang mukha ng bawang. Sana, pagkatapos ng video na ito, hindi na kayo malulungkot pa kapag may nakita kayong kulubot o nangungulubot na ulo ng bawang. Sa halip, makikita ninyo ang potensyal nito para sa iba't ibang pagluluto. Tandaan na ang tamang pag-iimbak ay hindi lang tipid, kundi pagpapakita rin ng paggalang sa produkto at pagkakataon na makatuklas ng bagong mga lasa. Maraming salamat sa inyong panunood hanggang sa huli. Kung may natutunan kayong bago at kapaki-pakinabang, sana ay suportahan ninyo ang channel, i-like ninyo ang video na ito at mag-subscribe para hindi ninyo mapalampas ang iba pang sikreto sa pagluluto. Ngayon, may tanong ako sa inyo. Alin sa mga paraang ito ang pinaka nakagulat sa inyo at gusto ninyong subukan agad? O baka naman may sarili kayong pamilyar na paraan ng pag-iimbak ng bawang? Siguraduhin na i-share ninyo ito sa comments sa ibaba. Magpalitan tayo ng karanasan.